chapter 11. Natapos na nato ang chapter 10. Chapter 11 na kita, 1 Corinthians. Verse 1 to 9. Verse 1 to 9. Okay, aton basahon sabay. Verse 1 to 9, read. Be followers of me, even as I also am of Christ. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things, and keep the ordinances as I delivered them to you. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered, dishonoreth her head, for that is even all one, as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image of the glory of God, but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Amen. Sige, mag-pray. Anay kita, Ginoo. Subong nga gabi, nagapasalamat kami tungod kay mahitio naman kami kag tsansa na makapamalandong, makapamati, makatuon sa imo blaan nga pulong. Subong nga gabi, Lord, amo ginatugyan, amon kasing-kasing, una-una, na ikaw, Ginoo, magahatag sing kasanagan, magapainsindi, kag lulong sa amo, Lord, nga kami mag-grow sa imo nga pulong. Buligi kami nga ini nga mga bagay, Ginoo, amon maaplikar sa amon kinabuhi, kag makita namon, Lord, ang imo nga mga plano kag tinutuyo paagi sini nga pulong, nga may tamdan kami, may giya kami, agod hindi kami matalang sa amon pagpangabuhi bilang Kristohanon sa ini nga kalibutan. Subong nga gabi, Lord, sa amon pagpadayon, amo ginapangayo ang imo bulig. Kag ang tanan, amo ginapasalamatan. Paagi ni Kristo, nga imo anak, kag amon bugtong nga manluluwas. Amen, kag amen. Lamat, magapungko kamo palihog. Now, ini nga chapter, nagahisgot sa tatlo kabutang. Una, ginatawag order, sunod, authority, and ikatatlo, ini ginatawag the Lord's table o Lord's Supper. Okay? Now, ini the church of Corinth, manggaranon ini nga church, sa tanan nga church nga na-establish ni Paul, the church of Rome, the church of Corinth, the church of Galatia, the church of Philippi, the church of Thessalonica, the church of Colossae. Okay? Ina nga mga churches, among ina nga mga churches, ang Church of Corinth ang pinakamanggaranon. No? Sa tanan na na-establish ni Apostle Paul. Manggaranon in terms of material, kay balaan mo ang Corinth, city of commerce ni siya, and trade. Ara dira ang pinakasikat nga port, ara may pantalan sila. So ang trading, ang ano nila, ang ilang city is siya, booming kag ang economic activity very progressive. And that is why ang mga church members sa Corinth, mga may kaya, mga well-off, mga masiling naton nga hindi pigado. Pero ang problema sa ini nga church, mga utod, despite nga sila manggaranon, pero pobre sila sa order. Paghiyambal nga order, wala siyang, hindi organized, hindi plastar.
Hindi hipid, ara pa kamo. Okay? Amo na ang problema sa ini nga daw awkward ko ba daw di ko kampante. Pusid ka mo Christian si Farley kag si forward ka mo. Kalain lang taon nga damo bakante sa tubang tapos pa tawag sina layo-layo ka mo. Forward ka mo diri. Damo bakante atong plungkuan Wala order. Wala system. Baga tira pataka. No? Inang tawag bala nga kisira, sira, whatever will be, will be. Yung mga tao nga hindi, hindi mahipid, hindi organized. Amo ning natabo sa Church of Corinth. Yes, manggaranon sila, pero hindi organized ang ilang mga hulag. Hindi organized ang sunod sa simbahan. Ara pa ta? And that is why, ginsulatan sila ni Paul. Ginlaygayan sila ni Paul. Ginrebuke sila ni Paul. Nga hindi dapat abuna, especially sa Lord's Table. Lord's Table. So, gin-address ni Paul, ining duha kabutang, mga abiyan. Ining natawag, God's order in authority, kag the Lord's Table. Amo ni pinaka-major nga butang kung nga si Paul nagsulat sa mga taga-Korinto. Okay. Now, una sa tanan, aton makita dira verse 1 and 3. Inang ginatawag God's divine order of authority. God's divine order of authority. Ang Ginoo may divine order. So si Paul nag-start siya by calling believers to follow godly example. Look at verse 1, siling ni Paul, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ." Amen? Gi-encourage niya, gihangkat niya ang mga Kristohanon sa Korinto, siling niya, sunod kamo sa akon. Sunod kamo sa akon. Pero ang pamangkot, dira lang bala siya hasta. Nga gi-encourage siya nga, be followers of me. Nga nakambal si Paul, be ye followers of me. Ang silingon ba nga si Paul ang sundon, tungod si Paul siya, tungod kay apostol siya, tungod kay missionary siya? Hindi. Ang dalong nga reason sila niya, as I follow Christ, even as also am of Christ. So ang basis ni Paul, saya paghambal nga sunod kamo sa akon, bangod kay siya man nagasunod kay Kristo. So but silingon, ang pagsunod sa mga tao kay Paul, kasubong man nga nagsunod sila kay Kristo. Kay bangod si Paul, nagsunod kay Kristo. Hindi sila nagsunod-sunod lang sa tao. Ang ila pagsunod kay Paul, amo po ang ila pagsunod kay Kristo. Bangod si Paul, follower ni Christ. So kung sila mag-follow kay Paul, as Paul follow Christ, they are also following Christ. Amen. And subong sa aton nga gabi, we follow Paul because Paul follow the Lord Jesus Christ, even as I also follow Christ. Now, amo ni ang order dayon. Sila niya, follow me, be followers of me, even as I also am of Christ. Nagpadayon si Paul in verse number 3. Saling niya, "But I would have you know that the head of every man is Christ." Ay bangod ining mga tao nga ini, kulang sa knowledge. That's why hambal ni Paul, luyag ko nga mabalaan ninyo, siling ni Paul, that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man. So muna ginatawag nga God's order. Nga ang head sa tagsa ka lalaki, tagsa ka tao, kinsa aton head? The head of every man, sino? According verse 3. Sino? That the head of every man is Christ. Tandaan nyo na. Ang aton head, si Christ.
Hindi si pastor. Hindi ang tao. Ang tagsa ka tao, tagsa ka Kristohanon, ang aton labaw, ang aton ulo, amo si Kristo. Kung luwas ka subong, aton head si Christ. Hindi si Kristo subong hari. Hindi siya king subong, ha? Kaya hindi pa nato matawag si Kristo nga king subong. Ay na siya para dito sa millennium. Di po siya naton matawag nga Misaya. Kaya ang Misaya para na sa Israel. Ang aton para sa iya karon head. Kaya siling ni Paul, that the head of every man is Christ. And the head of the woman is, sino? The man. Now, amo ni mga utod ang divine order. Okay? Si Kristo, amo ang head, tagsa ka tao. Pero, ang babae, may arap po siya head. Aside nga head nato, overall head naton si Christ, ang babae, may head po siya. Kaga ang siling sa Bible, ang head, ang ulo sa babae, amo ang man. And the head of every woman is what? And the head of the woman is the man. Is the man. Alright. Now, hindi issue diri mga babae ang inferiority o superior. Who is inferior? Who is inferior? Ngabot silingon kay tungod babae inferior. Ano nang inferior? Ubos, minus, second class, ordinary. Ano pa bot silingon sa inferior? Anong sinonym pa? Ha? Nga mag-isip ang babae nga ba, nga kami gihimo, kami inferior. Tani, way na lang ko nagbabae ba? Tani, lalaki ko, kaya ang babae, gali, inferior, minus, second class, ordinary. Hindi mo na. Hindi po mahimo nga proud ang lalaki, kaya tungod lalaki siya, siya ang superior, siya ang boss, siya ang, ano pa? Ha? Nga mag-asta siya nga daw, diktador, kaya tungod siya ang head sa babae, musimusyon niya ang babae, i-bully niya ang babae, kaya tungod siya ang head, hindi amo na. Dili issue diri kung sino ang inferior, superior. Ang issue diri is order. It's about order. Nga ang Dios, mga abyan, may ara siya order. God, Christ, man, sunod woman. May pasunod siya. O daw hierarchy ba? Daw may sequence. Nga man, bagod ang Diyos, Hambal chapter 14, verse number 40, anong hambal sa Bible dira? No? Because God is not the author of confusion. Chapter 14, verse 33. In fact, hambal sa Diyos, let all things be done decently and in order. So ang Diyos may order. Kaya mga babae, hambal verse number 3, siling dira nga, ang woman is the man. The head of the woman is the man. And the head of Christ is God. No? So like I said, hindi siya about superiority or inferiority. But this is a divine order and responsibility, mga kauturan. Okay? Nga aton makita diri, even Christ submits to the Father, showing that submission does not diminish worth. Bot silingon, hindi bot silingon nga si Jesus Christ nag-submit siya sa iya amay, hindi na siya Dios, nadula iya pagka-Dios. Hindi. Ikaw po babae, hindi bot silingon nga ikaw nag-submit sa imo bana, nadula na ang imong pagkababae o nabuhinan imong pagkababae o nagminus imong pagkababae tungod nag-submit ikaw, nagsunod ikaw sa imo bana. Hindi amo sina. Kundi ang meaning sina, nagsunod ka sa will sa Ginoo, sa divine order sa Ginoo. Nga amo na ang plano sa Ginoo nga ang babae magpasakop, magsubitar sa iyang bana bilang iyang head, iyang ulo. Gusto sa Dios nga may ara kita pattern, may ara kita sequence, may ara kita abyan ginatawag nga divine order, no? Ginasunod. Kaya siling ko gani, ano ang resulta kung wala sang order? No?
When God order is honored, harmony follows. When it is rejected, confusion enters worship and family life. So hindi na siya nagkamali ang Dios kung nga aghambalan niya ang babae, nga ang babae ang iya head amo ang bana. That is divine order. Ang purpose sa Ginoo may ara kita harmony. Ang purpose sa Ginoo sina nga ma-honor siya paagi sa pagsunod sa iyang order. That's why mga babae, kung gusto nyo sang harmony sa inyo pamilya, hindi tapag i-break ang order sa Ginoo. Biskan ikaw pa maalam kay si mo bana. Biskan ikaw pa ang masiling mas dako sweldo kay sa imo bana. Mas skillful ka, mas intellectual ka, mas potential ka compare sa imo bana. But it didn't warrant you to disregard the Bible principle. Bible principle is Bible principle. And we are duty bound to obey and follow Bible principle. Biskan superior ka pa, mas magulang ka pa edad sa imo bana. Yet ang Bible is very clear. Wife, submit to your own husband as unto the Lord. The book of Ephesians. Amen? Ano ang purpose? May ara harmony kag unity. Ang bana nga wala ga pasakop sa iya bana, wala ga sunod sa iya bana, rebellious nga wife. Hindi ka lang nagrebelde sa imo bana, nagrebelde ka man sa Dios. Kay nga man, ang Dios man nagbutang sila nga order. Nga ikaw nga asawa, magsunod, magpasakop, magpaidalom sa imo, kaugalingon nga bana. So kung wala ka ga-obey sina, gidisregard mo, gidisobey mo ang order sa Ginoo. Kay ang tao, by nature, self-willed. By product, ang tao, self-willed. Gusto ang tao magsunod sa iya kaugalingon, hindi magsubitar. Kaya kamo nga mga babae, o pamati kamo nga mga single pa, make sure nga kung magsunod kamo sang marriage life, dapat masunod nyo ang Bible principle. Willing ka ba mag-submit sa imo future husband? Kung subong, dili na settle sa imo, di ka na lang magpamana. Di ka na lang mag-engage sa marriage relationship. Kundi mo ni masunod, kundi ka willing magsunod. Amen? Kaya mabayulit mo ang principle sa Bible. Ang sugo sa Bible, ang instruction sa Bible, hindi na siya tao. Hindi na siya man-made. That is God-ordained principle. Nga ang asawa, magpasakop, magsubitar sa iyabana. Amen. Because the husband is the head, the man is the head. Amo nang order sa Ginoo. Kag ang bana ang mag-lead sa iya nga pamilya. So ano matabo? Kung hindi kita magsunod sina mga abyan, maguba, no, ma-dishonor kag maguba ang aton nga harmony. Kung aton i-reject ang pattern sa Ginoo. The woman, the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Damo na subong sa aton society uso ng ladies empowerment, woman empowerment. Gina-push nila na ang babae, may ara kami equality. Naka-observe ko mo, Brad? Anong gina-promote karon sa kalibutan? Equality, gender equality. Na equal daw ang lalaki kag babae. Hindi na i-discriminate. Hindi pwede nga babae inferior. Hindi pwede ang babae magsunod-sunod sa bana. Hindi man guro sunod-sunod ang tawag sila. Ang hambal sa Bible, magsubmitar. That means, kung ano ang desisyon sa bana, kag ano ang desisyon sa babae, ikonsulta niya sa iya bana. Hindi magbato-mato. Hindi nga siya lang ang mag-decide kag mag-direct sa tanan niya nga himuon, why na siya konsulta sa iya bana. That is insubordination. That is rebellious. Bana mo na Siya sa Bible, the man and woman became one. Nangin isa na kamo. So meaning, inyong mga desisyon, dapat duha kamo mag-decide. Whether ano man ang desisyon, magkonsultahan na kamo sa isa kag isa. Hello mga babae. Kamong mga asawa, lantaw kamo ni pastor dire. Kamo nga may mga bana pa. Istoryahay man kamo sa inyong bana, mga plano nyo. Huwag lantaw sa akong sister Terry, how? Ran malakyas?
Inang bisag matulog lang bala anang gapa tuyo-tuyo na ba? Anang pagtulog na to kung kaysa di man ta ditso katulog dayon. Na magsistorya ba o malakyas unsa man itong plano ani atong bata nga isa kini lalaki ta nga bata ni. Unsa man ni? O di ba? Amo nang purpose may asawa ba na ginaistoryahan. O si Karen unsay sunod plano nato ani. O mga amo na mga bata atong apo. Apil nas plano. O sunod tuig, ano atong plano? Ano atong kuan projikon? Oh. Ana, amo nang mag-asawa. Hindi nga sulo-sulo lang. Bahala ka da, imo lang na. Bahala ka da malakyas. Oh. Di pwedeng bahala. Dapat nga suportaran kung anong kulang kag naay mas-suggest si Mrs. nga mas okay pa. O sige. Tapos binagbinagon kung o sige, da okay ng plano mo ba? O sige. Ato na iampo sa Ginoo. Amen? Amo nang purpose nga partner, mag-asawa. Hindi po pwede nga si Mr. di magpahibalo kay Mrs. Si Mrs. po di pwede nga, di po siya magpabalo sa iyang plano kay Mr. Dapat duhagid. Hello, bigo pa ta? Amo na siya, Brad. Ara na sa Bible. O amo na ang asawa nga nagasubmitar. Nagapahibalo, nagakonsulta, nagahatag siya opinion. Di bot silingon nga ang babae di pwede maghambala. Di bot silingon nga ang babae hindi na pwede nga mag-suggest. Di planuhon, no? Pero ikonsulta niya sa iya bana. Amo nang bot silingon, mga kabiyanan. All right? So tandaan ta ang order God, Jesus Christ, sunod men, lalaki, bana, sunod, asawa. Ang pinakaubos, children, mga kabataan. Okay? Una si pastor dito. Kaya ang pastor sa simbahan, rana. Kaya ang pastor, di pwede mag-intra sa pamilya. Kung ang pamilya magtawag, ang asawa, bana, pastor, buligi kami, kaya may problema kami daw, di namon kaya ba? Kailangan namo imo assistance, kailangan namo imo alalay, pastor, pwede ka makakadidri? Oh, that's the time mag-insert ang pastor. That's the time ang pastor magpasok sa pamilya. Pero kung walay tawag, walay tawag sina, konsulta sa pastor, hindi ka mag-intra diha, pastor. Nga ditso mo sudlan ang papel ang pamilya. Sis, hindi na patiha, mister mo kay lawlaw na, way na klaro ya leadership. Hindi ka na lang, bayan mo na lang ng bana mo. Amo na lang di advice ko sa imo, sundan ni. Ay mali na siya. Anong klaseng pastor ka? Gi-bypass mo ang responsibility sa bana. Gi-disrespect mo ang papel sa bana. Di pwede ang pastor ang sundon. Tapos ang bana i-disregard. Damo mga pastor karon nga gina-intimidate nila ang panimalay. Gina-intimidate nila ang mga kabataan. Mas sila pa ang ginapatihan sa mga kabataan kaysa ginikanan. Kaya ginabrinwas nila. Pati ka sa ako na kay pastor mo ko. Pabayin na si papang mo. Sa akong ka magpati kay pastor mo ko. Tama ba na? Hindi. Pero damo mga pastor, amo na karon. Mas sila pa ang mas authoritative. Mas sila pa ang sundon. Kaysa tatay, nga aman, gi-bypass nila. Wala na sunod ang Bible principle. Ara patabrad? So tatay, ano problema sa panimalay? Magbalik sa tatay. Hindi mo pagbasulo ng pastor. Kay ikaw ang tatay. Imo na pamilya. Imo na bata. Imo na asawa. Kaya imo problema, Brad, hindi mo pag-ipasa sa pastor. Hindi mo basulo ng pastor. Kay ang bana, amo ang leader. No? So ano matabo sa imong pamilya, Brad? Ikaw ang imo nga leadership. Ikaw ang accountable, hindi ang pastor. Kay ang jurisdiction sa pastor sa simbahan na siya. Ang imo pamilya, imo na nga responsibilidad. Tama ba? So, klaro ba sa ato, mga tatay? Amo na nga, hindi yung pagbasulo ng pastor, ha? Kung ano matabo sa imo pamilya, kay ikaw ang gibutang nga leader diya sa imo panimalay. So, that's why kita nga mga leader, kamo nga mga leader, magtindog taas leader. Oh, Brother Roy, leader ka na, Brad, kay minyo ka na. Oh, dugay-dugay, may bata ka na. No? So dapat i-exercise ang leadership.
ipakita ang leadership. Oh, kay biblical na siya. Oh, nga dapat kita magtindog ta. Paano sila magsunod sa ato kung kita nga leader, weak kita? Oh, wala kita ga-function sa aton nga pagka-leader. Alright. Ikaduha, mga utod. Ano to number 1? God's divine order of authority. May ara, divine order ang Diyos. God, Jesus Christ, sunod, men, lalaki, sunod, ang babae, the woman. The woman. Verse number 4, every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. Ini naman, hambal ni Paul, every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. So, ang isa ka lalaki, cultural ni siya mga abyan, cultural. Magsiling kang cultural sa ilang nga culture dito sa Corinth. Now take note, Gentile ning gisulatan ni Paul, mga Gentile. Hindi Hudyo. Okay, Gentile. Ang hambal ni Paul, hindi daw pwede nga kung ang lalaki mag-prophesy or ang lalaki mag-ampo, kubiran, pandungan ang ulo. Bawal. Siling sa Bible, dishonoreth his head. Kaya may mga ano dito, nga kung sa sunod sa simbahan, ginakubiran ang ila ulo. Kung magsimba, kung mag-pray sila. Pero sila ni Pablo, hindi pwede. Ang lalaki, hindi pwede tabunan niyang ulo kung mangamuyo siya. Pero sino dapat ang magtabon sa ulo? Lantawa. Verse 5, but every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head. For that is even all one, if she were shaven. Pero hindi pwede sa babae nga kung mangamuyo siya o kung magprophesy siya nga tanggalon niya o wala pandong, wala cover iya ulo. She dishonoreth her head. Nakuha niyo? So cultural gali, kining Korinto mga abyan, ang Church of Corinth, ang ila dito nga culture, tradition, nga every time ang mga Kristohanon magsulod sa simbahan or magsimba sila, dapat ang babae nakakover ang ulo. Hindi pwede nga wala tabon, hindi pwede nga wala cover. Kay para sa ila insulto, para sa ila sign of rebellious, para sa ila sign of unsubmissive spirit. Kabantay ka mo sadto? Ako naabtan ko pa akon mama, akon lula. Nga kung magsimba may tabon. Di pwede magsimba sila nga wala na may puro panyo gamay. O abot ang iban ginagansilyo. O ang iban daw panyo na siya nga pag magsulod sa simbahan, gina nila? Balon-balon gina nila, di sila pwede nga magsulod dito, magkadto nga wala sang dala. Ginadala gina nila, kag ginapadungan nila. Which is biblical. I don't know kung nakaabot pa kamo sina nga mga kuan, nga mga panahon nga gasimba ang mga tigulang sadto. Labi na mga ibang babae. Elementary pa ko. Na-notice ko na lula ko, mama ko, may mga picture pa nga, may ara gitabon, sulod ka simbahan, mga bunyag, mga kun ano ta. Ara cover. Kay may meaning na. Kay ara sa Bible nga kumad, nga hindi pwede ang babae magsunod ka simbahan nga wala pandong, wala tabon ang ulo, kay wala na respeto sa iya pagkababae, kag wala niya ginarespeto ang Dios. Kay karon pamangkot, pastor sa aton panahon nga way na kini siya optional na, kay kini siya cultural, culture nila. Ang gihambaran ni Paul taga Korinto, amo ning culture nila dito. Nga amat-amat nagadula. That's why gi-remind sila ni Paul. Okay? Nga ang lalaki di pwede magtabon. Kay babae ra ang gihambalan. No? Kung ang lalaki daw magsimba, magpangamuyo, nga ginatabunan niya ulo, ginadisrespect niya, ginadishonor niya iya pagkalalaki. Si babae man, kung wala cover iya ulo, ginadishonor niya ang iya pagkababae kag ang simbahan. Amo nang hambal ni Paul. Pero nagpadayon si Paul,
hindi ka mo mag-judge bangod sina. O, lantawa. O. For if the woman be not covered, verse 6, for if the woman be not covered, let her also be shorn. But if be ashamed for a woman to be shorn. Kung hindi siya magtabon siya ulo, kalbuhon siya. Oh, shorn. Shib by shib. Oh, shorn. But if be ashamed, kahuruyan. Be ashamed for a woman to be shorn or shiben. Let her be covered. Kay kahuluya sa isa ka babae nga kiskisan, shiban, ang iya ulo, kagula sang tabon. Oh. So ang babae gali nga gasimba, gapangamuyo nga wala sing tabon, kaangay lang nagpakalbo. Amo nang busilingon ni Paul. Oh. Kaangay ka sa isa ka babae nga kalbo. Kundi ka nagatabon sa imong ulo. Ara pa ta? So amo niyang ila culture didto. That's why required ang mga babae nga tamunan ginila ulo. Kay dishonoring na. It's a sign of disrespect and dishonoring kung ang babae wala ga-cover sa iya ulo. Lalo na, dako nga insulto kung ang babae magpakalbo. O, dako-dako gid nga sala. For a man indeed, sining dire verse 7, for a man indeed ought not to cover his head. Ang lalaki hindi dapat tabunan iya ulo. For as much as he is the image of the glory of God, nga di pwede magtabon bad kay reflection, picture ang lalaki sa glory of God. Kay si Lord, wala man tabon, wala ga cover. So, image siya of the glory of God. Naga-picture siya, nagahalimbawa siya sa glory sa Ginoo, si lalaki. Amo nang hambal ni Paul. For as much as he is the image of the glory of God, but the woman is the glory of the man. Ang babae naman, siya naman ang glory sa lalaki. So mahimo lang nga glory ang babae kung mag-cover siya sa iya, magtabon siya sa iya ulo. That's why ang mga babae are glory of the man, but the man is the glory of God. Kita nyo? Paano ano sa Ginoo, Brad? Siya ang himaya sa mga lalaki. Ang babae, the glory of the man. Now, next, ano hambal niya? Glory of the man. For the man, ano daw, Brad? For the man is not of the woman. Kay bangod, ang lalaki, why ginhimo para sa babae? Kuha nyo? Pero ano daw? But the woman of the man. Okay? So, ang babae, kailangan ganyan ang lalaki. Wala daw gihimo ang lalaki para sa babae, kundi ang babae gihimo para sa lalaki. Amen? Amo na di ka mo magambal kung masuko ka mo. Kung way ka ta nakasawahay, ambot lang sa imo. Maano ka? Oh? May mga asawa mo na. Pero mali ba yan nga prinsipol? Kay ang Bible naghambal nga ang lalaki wala gihimo para sa babae, kundi ang babae gihimo para sa lalaki. Nakuha niyo mga babae? So, butsilingon, mabuhi gyapon si lalaki. Bisan wala babae. Although kakulang, masulobon, pero mabuhi. Pero di ka mo magambal nga di mabuhi ang lalaki kung wala ka mo. Kay kabalo man ang Ginoo. Pero mabuhi, pero abot lang ano itsura. Lantawa ganang panimalay, wala asawa. Oh, ano matabo, puro lalaki. Boarding house, puro lalaki. Ay, ambot lang. No? Sobra pa sa giagyan kayo landa. Wala man pakialam. Ibagay ko may babae. Mabalaan mo ang panimalay ng may babae. Amen? Pero dipindi po, di tanan. Biskan may babae sa panimalay, kung dugyot man po si babae, si nanay, ang asawa, hindi man kabalo manghimos, hindi mahipid, useless gyapon.
No? Mayo lang mag-lipstick, mayo lang manghusay, mayo lang magano, pero panimalay, perti kahig ko, kaya silig-silig ang ugsaran, o, ti ano na, daway ka lang yapon asawa. Sorry mga asawa ha, pero I hope hindi tali ka mamusina. Bato-bato sa langit, real talk lang eh. Dapat maghipid ka mo. Oh. Pero dapat, umpisahan nyo, dalaga pa lang, hipid na. Oh. Samtang yung teenager pa ni si Dayan, si Princess, dapat gawin nyo ng ugali, habit nga may mahipid ka mo. Oh. Tapos kaon, tapos ligo, anong sunod himuon? Tapos bugtaw, anong himuon? Timbakuwas lang dayon. Oh. Pag naligo dito, daw man kung di nabilin, dito man, di tanggal ang bayo, dito man ibilin. Oh. Daw man ka lang nagsinsang skin. Hindi mo sila. Dapat karon pa lang, habang young people pa kamo, para pag abot ko may asawa na kamo, may bana na kamo, okay. Everybody's happy. Oh. Di ba? Happy ang imo nga bana. No, hapsay. Ara pa kita? So ang ining covering, head coverings mga abiyat, outward signs of inward attitude. So outward sign of inward attitude. Ang imo pagsunod sa instruction sa Ginoo, nagapakita kung ano ang ara sa imo sulod. Oh? Amo nang hambal ni Paul. So ang principle diri mga abiyan is cultural expression may change. The underlying truth remains worship should reflect humility, respect, and distinction as God designed. So kini galing pagtabon sa ulo sa mga babae, nagapakita ni siya sang humility, nagapakita sang respect, kag distinction. But silingon, kung bisita ko, biskan katalikod, di ko kamo makita, kung magsunod ko sa simbahan, mabalaan ko na nga lalaki ni babae. Ngaman, tungod ang babae may tabon. Ang tanan nga gasimba wala tabon, lalaki na. So distinction. Madistinguish, babalaan. Kung ano ka. Subong, di na kita ka-distinguish, subong. Kaya ang babae, nubo-nubo buhok. Tapos si lalaki, laba-laba buhok. Kung magtalikod. Sino Audrey ang Sino si Mr. dire? Nagbaliktad, si Mr. long hair. Si Mrs. nubo ang buhok. Taga dire. Wala na. Na dishonor na ang Ginoo. Para pa ta? Pamantay ka mo, may bana, ka-notice ka mo sila nga. Ang bana, perti ka laba buhok. Tapos ang asawa, nubo buhok. Nagbaliktad. No? Hindi na proper. Mga abiyan, na dishonor ang Ginoo. Amo na mga babae, hindi man kamo magpamasyado ka panubo-buhok. Kay sining sa Bible, may verse sa Bible, nga ang buhok ka babae, glory of her head. Oh. Di magit siling di bawal ka mo paano, pero tama-tama lang. Hindi yung mapagkamalang ka, magtalikod ka, daw lalaki ka na lang taon. Oh, hindi na siya pwede. Amen? Hindi na pwede. So dapat ang babae, may ara siya identity. May identity. So kanang cover sa ulo, tatlo na siya ka-meaning. Tatlo ang mensahe sila. Una, worship. Nag-speak na siya, nag-worship ka sa Ginoo. Ikaduha nga meaning, humility. Nagapaubos ikaw, nagasubbitar ikaw. Ikatatlo, distinction. Madistinguish nga ikaw babae. Okay? Ikaw babae. Amo na siya mga abiyan. Alright. God's design na siya. Look at verse 16. If any man seem to be
contentious. We have no such custom, neither the churches of God. Ano po silingon? Ang gusto sa Diyos is unity, not arguments in worship. Dapat wala sang kontensyon, wala sang pagbais-bais. Wala sing ginatawag sina division. Look at verse number verse 14, mga lalaki. Verse 14. Pakibasa, mga lalaki, ready, go. Okay? So ini nga verse ang nagatudlo sa aton nga hindi pwede ang lalaki magpalong hair. Kay hambal ang Bible, it is a shame for a man that if a man have long hair, it is a shame unto him. Kahuluya daw, atubangan sa Dios, sa isa ka lalaki nga laba ang iya buhok. That's why hindi pwede. Although may cultural ni siya. Kay sadto, sa mga panahon sadto, ang mga tao ya malaba buhok. Kaga mga Hudyo abi, may mga burangos sila. Burangos ba ang tawag dire? Dire ba ang burangos? Ang tawag dire, mustache. Dire. Pero may mga babae po ba? May mustache ba? Mo, taka-notice ka mo, may babae ba? Lanto ko tos Palawan, pagkatubang niya, pinasahi po ng babae. Ay, mo. So, long hair. Pero, sa malipol, mga utod, sa aton panahon, sila niya, hindi na pwede. Kay kahuluya sa lalaki nga, laba ang buhok. That's why dapat mga lalaki, salamat ka nagpagupit na ni si James kag si si Jansen. Amo na dapat proper ang proper haircut, clean haircut. Munang tama nga gupit tingnan niyo si Totong, si Isagani. Amo na daw army cut daw ga-training ka PNP. Daw training ka BGMP. O GAR-UTC. Amo na ya ang proper nga haircut dito magpa-long hair. Kaya hindi kasi daw mingzo. Hindi ka Korean. Gina-idol mo abi mga Koreano, si Lee Min Ho. Ano tong sino pa tong isa mo ka-idol nga Korean, brata? Katong nakagawa na halin nag-army? Itong pinaka-idol mo gid, ang pelikula niya permi, ginakuan mo, balik-balik. Lantaw mo ba lang mga itsura nila? No? Tapos ikaw, lipay-lipay ka man dito, lantaw-lantaw sa pelikula nga mga long hair, kalain lantawon, higko ang tao nga laba buhok. Antay-di. Amen? Kag ang mga tao, lalaki nga laba buhok, sign of rebellion na. Lantawa ng mga NPA. Lantawa mga itsura ka NPA. Kung mga itsura nila, limpyo ba itsura nila? Amen? Lantawa si Absalom, nga nagrebelde sa iya tatay, nga ang iya buhok gasayad na. Sa pertika tuig nga, pila ka tuig nga, way sang gupit-gupit. Si Samson lang ang gibawalan nga magpa-short sang hair. Kay parto sa iyang pagkana sa right. Pero ikaw, kaya di ka man Samson, way kalabot. Pinoy ka. Tanawa ilong mo, Pinoy ka. Amo na nga, hindi ka magpa-long hair diya, kaya di ka si Freddy Aguilar. Patay na si Freddy Aguilar. Amen? O basin ikaw magsuno katong galakat-lakat sa kalsada. Itong idol mo. Anong tawag siya? Luzon, Visayas, Mindanao? Lakat-lakat siya. Tapos,
Way siya ginsapak dito sa isa ka banwa, gasunggod-sunggod siya. Kaya mas maayo pa daw ang bagyo, giuna pa siya tana daw, way daw siya gi-entertain, way daw siya gi-welcome, kita mo lang kulang sa pansin. Ano hambal naman para sa babae? Verse 15, mga babae. Pakibasa, ready? Read. Yun. So, nabasa nyo na? But if a woman have long hair, kung ang babae, laba ang iya buhok. Ano ang iya buhok? It is a glory to her. So, glory po, glory gali. Ang buhok para sa babae. Kaya ang buhok niya, silindri, for her hair is given her for a covering. Aside nga glory, ang buhok sa babae, covering ang tawag. Pandong nagyapod. Pandong. That's why gidesign sa Ginoo nga ang babae, long hair. Pero may mga religion, subong may mga sikta nga bawal magpautod po ng buhok. Daw ang tawag bala, UPC, United Pentecostal, nang nasa Balmores, bawal magpautod, ala, diri na. Biskan damo lusa, ala, sige lang yapon. Biskan damo split ends, ala, sige lang, way isang gupit-gupit, kay bawal. Way manghihambal sa Bible nga dili, tama-tama lang, hindi tama ka kuan, nubo, pwede ba siguro utdan? Hello, amen? Pero dapat makonsider siya nga long hair. Okay? Protection na sa babae nga tawag sina. Pangit ang babae nga kuan nga kalbo. Kita mo na kanang ginakuan anong tawag sina? Chemotherapy. Ginakimo sila, brad. Gakakalbo. No, gakadula buhok. Usually ito mga babae nga ga-undergo sang cancer, tapos gina-chemotherapy sila, ano sila. Pero, sili ko gani, sa normal, dapat, ang babae, hindi tama kanubo ang buhok. Kaya, ambal ang Bible, dapat ang babae, silindiya, woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. For a covering. So, mga babae, may purpose ang Dios kung nga ginbutangan kamo sang laba nga buhok. No? Gidesign na sa Dios nga babae should have a long hair. Hindi lang na siya passion, hindi lang siya but long hair. Alright? So para pag ang identity na siya identity na. Kapag laba ang buhok, automatic mabalaan ka nga babae. Very sad subong, mas damo la lalaki nga long hair kaysa babae. No? Hindi ta pang i-distort ang Bible. Okay? Sundon ta ang principle sa Bible. Right? Amura mga kabiyanan. Honor and reverence in worship. Kung ang lalaki daw, laba buhok, wala ta gina-honor si Lord. Kung ang babae, nubo buhok, wala ta gina-honor si Lord. So may guidelines ang Bible para sa aton. Okay? So next Wednesday, ipadayon tadi, mag-proceed kita mga abiyan sa Lord's Table. Ano naman diri ang hambal sa Ginoo sa Lord's Table? O tinatawag nga Lord's Supper. Ano ang hambal ni Paul? Ano ang meaning sini nga may Lord's Supper? Applicable ba rin sa aton? Yes, kaya hambal ni Apostol Paul. Sulat ni Apostol Paul, hindi si Peter ang nagsulat sini. Si Apostol Paul. Kaya tungkol kay si Apostol Paul, aton ipadayon, aton sundon ang Lord's Supper. Amen? So, I hope meron tang na-learn karon nga gabi sa aton nga lesson about abiyan sa God's divine order, authority. Okay, magtindog ta, tanan, please. Let us pray. Lord, salamat sa nga gabi. Salamat sa imong nga pulong. Kag salamat sa imong nga pagtudlo sa amon
sa mga butang nga dapat nagakadapat sa amon. Buligi kami nga masunod namon ini Ginoo nga mga instruction ang lalaki